Magandang umaga po, maupo po tayo lahat. Secretary Singson, salamat sa mahaba niyong talumpati. Siyempre, ating idol po si Mr. Ramon Ang, Governor Vic Yap, Congressman Henry Cuangco, Congresswoman Susan Yap-Sulit, Congressman Noel Villanueva, of course, Board Member Christy Angeles, and the head of the Board Member Spouses Foundation, Vic Angeles, our former Secretary of the DOTC, one of my mother's most efficient cabinet members and mine too, Ping De Jesus. Mr. Isidro Consuni, Mayor Candido Guiam, Mayor Dennis Go, Mayor Miguel Guangco Revilla, Mayor Roselier Toledo, and Mayor Iluminada Pobre, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Basta Ilocano na imbaga bigat kada kayo amin na po. Maya pabak kay kayungan. Huwag na huwing Bisaya, nagawa ko na ho kahapon yun. Anyway po, palagi ko kita naman yun sa mukha ko ngayon. Talagang masaya-masaya tayo. At umpisahan ko siguro aking talumpati na naalala ko pa, nung panahon na parang, nung kami pinayagan ng mga magulang namin na tumuloy ng Baguio. Mula Maynila papuntang Baguio, parang adventure. Di ba? Ang haba ng biyahe, parang rite of passage. Of course, yung mga nauna ho sa akin, mas rite of passage sa kanila dahil wala ho silang NLEX man lang noon. Ako, inabutan ko naman may NLEX na. Ngayon may TPLEX pa tayo. So, I can't really help, no? But really dwell on what the future that is in store for us here in Central and Northern Luzon, where everything becomes that much more accessible, not just to tourism, no? And we're targeting about 5 million tourists this year from the 3 million baseline. No, areas like the 100 Islands suddenly become that much more accessible. Baguio and the surrounding areas in the car, no, suddenly, seems like but a short trip away. And of course, what is an actuality here, hopefully we will also see headed towards the south, to which San Miguel is also a very strong partner. No, in building, finally, the promise of an expressway up to Lucena. No? That was promised. That was promised in the early 70s. No? Not by Mr. Ang, who was still in college at the time. But suddenly to hear that it becomes a reality, and also it might stretch all the way up to the Bicol area, but probably beyond my time already. Okay. Anyway, dito na po tayo sa mas formal na parte natin talumpati. Ang pagbubukas na ito ay maagang at talaga naman maagang ang ginaldo sa libo-libo nating mga kababayan. Lalo na para sa mga minamahal nating kapwa Tarlakenyo. Hatid nito ang ginawa sa biyahe, hindi lang ngayong Pasko, kundi maging sa darating pa mga taon. Walang duda, ang Tarlac City, Herona, Paniki Section ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX project ay patunay sa mabuting binubunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa paghahatid ng serbisyo sa ating mamamayan. Nagpapasalamat tayo sa pagkikipagalikat ng Private Infrastructure Development Corporation upang maisakatuparan ng proyekto ito. Oktubre pa lang umarangkada na ang mga benepisyong dulot ng pagbubukas natin ng bahagi ng TPLEX. Ngayon, 20 minuto na lang ang biyahe na inaabot dati na 1 oras mula Tarlac City hanggang Herona. Para sa 8,000 motorista kada araw na nakikinabang sa atin nitong mas mabilis at mas maliwalas sa paglalakbay, talagang napakagandang proyekto nito. Sa pagbubukas ng bahagi ng TPLEX hanggang Paniki, 30 minuto na lang ang dating 1 oras at 10 minutong biyahe mula sa Tarlac City at yun po ay kung walang traffic. Ang good news pa, kapag nabuo na ang Section 1 ng TPLEX sa susunod na taon, magiging 30 minuto na lang ang 2 oras na biyahe mula Tarlac City patungong Rosales, Pangasinan. Kapag nakompleto naman ang buong TPLEX, 1 oras na lang ang biyahe mula Tarlac City patungong Rosario, La Union, na sa ngayon ay inaabot ng 3.5 oras. Talagang biyaya po ito sa umigit kumulang 20,000 mga biyaherong masiserbisyo nito kada araw. At sa pagbilis ng transportasyon dito sa Tarlac, lalong papaspas ang turismo, komersyo at mga serbisyo sa ating bayan at sa mga karating probinsya. Ang resulta, paglago ng ating lokal na ekonomiya na magbubukas ng maraming pinto ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Malinaw po, napakalaga ng maunlad na infrastruktura sa pag-arangkada ng kalakhang lipunan. Kaya naman bukod sa TPLEX, nakapila na ang iba pang makabuluhang proyekto para sa Tarlac. Halimbawa,
Nariyan ang pagsasayos at pagpalawak ng Manila North Road, lalo na ang Panikim Moncada section. Oras na matapos ito, bibilis ang daloy ng mga kalakal at produkto sa ating pong reyon. Masigasig din natin pinapatag ang mga daanang tutumbok sa kilalang destinasyon ng ating bansa upang lalong mawili ang mga turistang bumisita. Para naman sa ating mga magsasaka, sinusulong natin ang farm-to-market roads para direkta at mas mabilis na maibenta sa merkado ang kanilang mga produkto. Simulat sa pool, katuwang natin sa pagsusulong ng ating adhikain ang masigasig at maasahang kalihim na si Secretary Babe Singson. Ito po ay talagang man of action. At dahil construction ang ginagawa niya, man of steel rin. Sasabihin mo pa lang sa kanya ang problema, mayroon na po siyang nakahandang solusyon. Pinangungunahan niyang matuwid na paggugol sa DPWH sa tangsulit at pulidong construction ng bawat proyekto. Saludo po tayo sa kakayahan niyang tugunan ang napakaraming tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. Ang anumang pagsubok na lumapag sa kanyang harap ay lalong nagtutulak sa kanya na paghusayin ang sarili, pagbutihin pa ang serbisyo. Ikinalulugod nating ipinamalas din ng iba pang kasapi ng ating kabinete ang ganitong dedikasyon upang tugunan ang bawat pagsubok. Handa silang maglatag ng makatwiran at malikhaing solusyon sa anumang problema. Lagi sila nagsisikap na higitan pa ang kanilang kakayahan para sa epektibong paglilingkod sa bayan. Sa pagbaba ko nga po sa pwesto sa 2016, sa pagbalik ko sa normal, sa pagbalik sa normal na pamumuhay, nananabik akong bagtasin ang TPLEX. Nais din po nating ikutin ang iba pang bahagi ng bansa bilang isang karaniwang Juan de la Cruz para makita ang napakaraming positibong pagbabago. Tulad sa isang sikat na kanta, magdadrive ako, bit-bit ang kumpiyansa na talagang tumutungo na tayo sa katuparan ng ating pong mga pangarap. Bago po ako magtapos, alam mo niyo talagang ang aking pong kaisipan ang punong-puno ng lahat ng posibilidad na pwede mangyari dito. Halimbawa po, sa Bolinao, sila ay nagka-cultivate na ngayon ng tinatawag ng hapon na uni, no? Sea urchin sa English. Okay. At talagang malaki po ang merkado nito. Pero pag tinignan po niyo yung mapa, gaano kalayo yung Bolinao, para mo dadalhin sariwa sa mga either sa ports or seaports or airports. No, projects like this undoubtedly open up more and more possibilities for our countrymen to engage in gainful, productive, and progressive livelihood. No? Government can do all of this at some point in time, but the some point in time might take 10 generations to accomplish something like this. Together with a private partnership who believe in the same vision that we have, then we will achieve the dreams sooner rather than later. And to that, really, it is truly a splendid Christmas gift. We understand that the target now is not to finish this entire project by 2018, but rather earlier. Meron nung kasabihan na sa Tagalog, baka mausog. Kaya hindi ko nasasabihin kung kailan yung earlier. Pero si Secretary Singson, sikat na sikat po yan. Pag nangako ng petsa, ang delivery before due date. No? E nandiyan pa si Mr. Ramon Ang, sinamahan pa ni Sid Consuni. Palagay ko mag-uunahan pa yung tatlong yan sa finish line. No? Kaya kung hindi nyo matupad yung pangako nyo na 2018 dahil napaaga, wala akong sasamahan loob. No? Kaya, maraming salamat ako in advance sa inyo lahat. At ulit po, baka pwede batiin ko na rin kay lahat na isang maligayang Pasko at maligong bagong taon at naway talaga mapayapa po itong ating holiday season. Magandang umaga po.